Mga kapatid, 39 years ago, tama na, sobra na, palitan na. Ganito ang sigaw ng taong bayan noong 1986. Nang milyon-milyong Pilipino ang lumabas sa lansangan upang ipaglaban ang kalayaan at demokrasya. Ang EDSA ay hindi lang isang himala. Ito ay pananali na may kasamang pagkilos. Sabi nga sa St. James letter, chapter 2, verse 26, "For just as the body without the spirit is dead, so also faith without works is dead." Noong Pebrero 1986, patuloy ang pagkilos ng mamamayan laban sa malawakang dayaan ng snap election. Tinalikdan nina Indrili at Ramos ang rehimeng Marcos. Kinilala nila si Cory Aquino, ang tunay na nagwagi sa halalan. Tumugon ang higit na bilang ng taong bayan sa panawagan ni Jaime Cardinal Sin kasama ang mga pari, madre, pastor, imam at iba pang leader ng pananampalataya. Kami noon ay mga estudyante pa lamang sa Mindanao State University sa Marawi. Malayo man kami sa Metro Manila, narinig namin sa radyo ang sigaw ng bayan. Tama na, sobra na, palitan na. Kahit na sa Mindanao, damang-daman namin ang pag-aalsa. Hindi man kami pisikal na nakarating sa EDSA. Kasama kami sa panalangin. Kasama sa pag-aasa ng tagumpay. At kasama sa paniniwalang ang bayan na may pag-asa. At pinakinggan ng Panginoon ang panalangin ng bayan. "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn away from wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land." 2 Chronicles 7:14. Sa loob ng 4 na araw, bumagsak ang diktadura. Ang isang housewife na walang makinarya, walang pera, pero may tapang at suporta ng taong bayan, nanalo bilang presidente ng Pilipinas. Ngayong 2025, panahon na ulit para sa tunay na pagbabago. Palitan ang mga tradisyonal na politiko, labanan ang dinastiya. Ang Senado ay hindi pabrika na pelikula, kaya huwag na puro komedyante at artista. Isulong ang kapakanan ng mga manggagawa at ng mamamayang Pilipino. Tulad ni Cory Aquino, isang leader na walang makinarya, subalit may pananampalataya. Panahon na para ihalal ang isang kandidato na makatugon sa tawag ng pagbabago. Hindi housewife tulad ni Cory Aquino, pero nanggaling sa hirap, anak ng magsasaka, naging manggagawa sa rubber plantation sa Agusan del Sur, naging newsboy sa Butuan City, naging scholar sa Mindanao State University, na abogado ng manggagawa, masa at sambayanan ngayon. Hindi lang tayo magdarasan, kikilos tayo pagkat sa ating sama-samang pagkilos ang magiging miksa ng pagbabago sa lipunang Pilipino. Gamitin natin ang ating kapangyarihan, ang boto natin. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. At syempre, para sa Senado,
Number 43, Matula Attorney Sani. Mabuhay po kayo. Magandang araw po.